Kanino ka nagpapaakay? Mapayapang araw ng Martes Kapanalig at maligayang kapistahan ni San Juan Maria Vianney, patron ng mga pari. Pagbati po sa lahat ng mga pari, lalo na sa mga kura paroko. At maraming salamat sa inyong walang sawang paglilingkod sa Panginoon at sa kanyang kawan. Sister Rose Agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nagkatipon sa paligid ni Jesus ang ilang Pariseo at mga guro ng batas na galing pa sa Jerusalem. At sinabi nila sa kanya, "Bakit nilalabag ng iyong mga alagad ang tradisyon ng mga ninuno? Hindi nga sila naghuhugas ng kamay bago kumain." Oo nga, hindi nga sila naghuhugas ng kamay bago kumain. Kaya tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, Pakinggan at unawain. Hindi ang pumapasok sa bibig ang nakapagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig ang nakapagpaparumi sa tao. Pagkatapos ay lumapit kay Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, Alam mo bang naiskandalo mga Pariseo sa sinabi mo? Ganun nga po nangyari. Sumagot si Jesus, Ang bawat tanim lamang na hindi tinanim ng aking amang nasa langit ang nabubunot. Huwag niyo silang pansinin. Mga bulag na gabay sila. Kapag isang bulag ang umakay sa kapwa bulag, silang dalawa ang mahuhulog sa hukay. Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Sa Ebanghelyo kahapon sinabi ni Jesus, "Huwag kayong matakot, ako ito." At sinagip niya si Pedro nang ito'y lumubog matapos maglakad sa ibabaw ng tubig. Bukas naman, pagagalingin ni Jesus ang anak ng Kananeang inaalihan ng demonyo. Sa gitna ng dalawang himalang ito, tila out of place ang mabuting balita sa araw na ito. Hindi isang himala, kundi pakikipag-usap sa ilang mga eskriba at pariseo na nagtatanong tungkol sa mga gawi ng mga alagad. Sumagot si Jesus, ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok, ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Halos pag-uulit ito ng sinabi niya sa Kabanata 12, talata 34. From the fullness of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng bibig. Ibig sabihin, nagmumula ang iyong mga salita sa iyong pinakamalalim na iniisip, paniniwala at pagkatao. Nagpapakita ang palagi mong sinasabi kung sino ka talaga sa iyong kalooban. Katulad din ito ng kasabihang, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung namumunga ang puno ayon sa kalusugan nito, ang ating pang-araw-araw na pananalita ay hindi maiiwasang sumalamin sa kalagayan ng ating kalooban. Kung gusto mong baguhin ang iyong sinasabi, kailangan mong magsimula sa pamamagitan ng pagtuon sa kung ano ang pinapayagan mong pumuno sa iyong puso at isipan. Hindi ba very timely ito para sa atin dito sa Pilipinas? Habang isinasagawa ang impeachment trial, makikilala natin kung sino talaga ang tao, hindi sa panlabas na anyo, sa kanyang kayamanan o posisyon, kundi sa mga salita na namumutawi sa kanyang bibig. Pakinggan natin ang babala ng Panginoon. Sila'y mga bulag na taga-akay, at kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Kapanalig. Ano ang sinasabi mo? Ano ang pinaniniwalaan mo? Kanino ka nagpapaakay? Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at subscribers. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong
upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa banal na Espiritu kasama ni San Agustin. Hingahan mo ako, O Espiritu Santo, nang lahat ng aking pag-iisip ay maging banal. Kumilos ka sa akin, O Espiritu Santo, upang maging banal din ang aking gawain. Ilapit mo ang aking puso sa iyo, O Espiritu Santo, nang mahalin ko lamang kung ano ang banal. Palakasin mo ako, O Espiritu Santo, upang ipagtanggol ang lahat ng banal. Ingatan mo ako, O Espiritu Santo, upang maging lagi akong banal. Amen.